Dalawang magkasunod na malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Nakaramdam na ako ng hilo bukod sa kirot na nararamdaman ko. May kalahating oras na nila akong ginugulpi habang pinipilit akong pirmahan ang isang dokumento na nagsasaad na nililipat ko na sa pangalan ni Uncle ang ilang ari-arian ng aming pamilya. Pero kahit lampuhin pa nila ako sa bugbog ay hindi nila ako mapipilit. Ano, pipirma ka na ba o gusto mo pang taniman muna kita ng bala sa katawan? Banta ni Uncle. Pero nginisihan ko lang siya. Isa pa muling malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Hinawakan pa ng isang lalaki ang mukha ko at dalawang suntok pa ang binigay. Ramdam kong putok na ang pisngi at labi ko. Ang mata ko ay pamipikit na rin dahil sa maga. Nalulunok ko na rin ang sarili kong dugo. Kung may sapat lang akong lakas kayang-kaya ko silang labanan. Pero habang dumadaan ang oras ay lalong nanghihina ang katawan ko. Ang tigas mo talaga, Matt. Pumirma ka na hanggat may natitira pa akong awa sa'yo baka buhayin pa kita. Galit na sabi pa ni Uncle. Mahina akong tumawa. Kahit patayin mo pa ako Uncle, wala kang pirmang makukuha sa akin, kahit tuldok. Sa nanlalabo kong paningin ay naaninag ko ang lalong pangangalit ng mukha ni Uncle. Tinutok niya ang baril sa mukha. Tarantado ka. Gusto mo na ba talagang mamatay ngayon ha? Ngumisi ako. Iputok mo para lalo kang walang makuha. Gago. Sigaw niya kasabay nun ang paghampas ng puluhan ng baril sa aking mukha. Muli ay nilamon na naman ako ng kadiliman. Palakad-lakad ako sa malawak na sala namin habang piga-piga ko ang kamay. Patanjin tingin din ako sa labas kung saan maraming security personnel ang nakabantay sa gate. Mahigpit na bili ni Kuya na walang lalabas sa amin lalo na ako. Mukhang nakaramdam siya na may balak akong sumunod sa kanila. Mami, wala pa bang balita si Kuya? Bilang ko kay Mami na nakaupo sa sofa. Wala pa anak. Bagsak ang balikat na umupo ako sa sofa at sinabunutan ko ang buhok. Alas 12 na ng hating gabi. Si Jorlena at Ivana ay nasa guest room na dahil tulog na ang kanilang mga anak. Kailangan na rin nilang magpahinga. Ako naman ay di pa rin dalawin ng antok at ayoko ring matulog hanggat wala akong nakukuhang balita tungkol kay Matt. Si Mami naman ay di pa rin umaakyat sa kwarto niya. Sasamahan daw niya ako. Alam kong babantayin lang din niya ako para hindi ako tumakas. Kaninang alas 8 pa umalis si Kuya kasama sila Kuya Luis. Sasama sila sa operasyon ng mga pulis sa pagsadjap kay Matt. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring tawag kay Kuya. Sana ay tagumpay ang pagsadjap nila kay Matt. Sana ayos lang si Matt. Tumabi ng upo sa akin si Mami at hinimas-himas ang balikat ko. Anak, magpahinga ka kaya muna. Matulog ka muna. Tumingin ako kay Mami. Mami, kahit pilitin kong matulog di rin ako makakatulog hanggat wala akong balita kay Matt. Bamantong hininga si Mami at ngumiti. Hinaplos niya ang buhok ko. Mahal mo talaga si Matt ano? Malungkot akong ngumiti. Hindi lang mahal Mami, kundi mahal na mahal. Sinong mag-aakala na magiging kayo? Samantalang noong maliit ka pa, sakit ka niya ng ulo. Lagi mo siyang penayperwisyo. Lalo akong napangiti nang maalala ang mga kalokohan ko noon kay Matt. Muntik na nga niya akong mapalo ng tsinelas sa puwet sa inis niya sa akin. Pero kahit inis siya sa akin noon kapag nanghihingi ako sa kanya ng pera lagi niya akong binibigyan kahit noong magdalaga na ako. Lagi din niya akong pinapautang pero sa sermonan muna niya ako. Miss na miss ko na si Habibi. Yung pagsusungit niya sa akin lalo na ang paglalamang. Namimiss ko na ang yakap niya. Muling tumulo ang luha ko kasabay ng hikbi. Kinabig ako ni Mami. Anak, umiiyak ka na naman. Miss na miss ko na po kasi siya Mami. Sana bumalik na siya sa akin. Mababaliw na ako kakaisip sa kung ano na ang nangyari sa kanya. Promise ko, kapag bumalik na siya tatanggapin ko ang alok niyang kasal. Magpapakasal na ako sa kanya. Humihikbing sabi ko. Inalok ka ng kasal ni Matt, anak. Tumingin ako kay Mami at tumango. Yes Mami, noong isang araw na kinausap namin ang daddy niya. Inalok niya ako ng kasal pero tumanggi ako kasi parang di pa ako ready. Pero ngayon, kapag bumalik siya, ako na mismo ang mag-aalok sa kanya ng kasal. Pakakasalan ko na siya agad-agad. Oh my baby girl. Niyakap ako ni Mami ng mahigpit. Sumubsob naman ako sa dibdib niya at doon muling umiyak. Shift positive. May mga tao sa loob at mga armado. Copy Sergeant. Manatili muna kayo sa pwesto nyo at maghintay kayo ng signal ko, understood.
Copy Chief. Akmang bababa na si Inspector sa sasakyan nang pigilan siya sa kamay ng kanyang dating kasintahan. Teka, huwag mong sabihing iiwan mo ko rito. Alangan namang isama kita sa loob. Mapahamak ka pa. Iniripa ni Pinky ang dating kasintahan. Kung hinayaan mo na lang kasi akong umuwing mag-isa, at ano? Magkikita na naman kayo ng top mall na yun. Asek ni Inspector Drick. E ano naman kung magkita kami? Mariing naglapat ang labi ni Inspector Drick nang airepan siya ng dating kasintahan. Kung wala lang sila sa gitna ng operasyon, dinala na niya ito sa rest house niya. Bumantong hininga ang inspector at umiling. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Dito ka lang. May makakasama ka naman ditong 2 pulis. Huwag kang aalis kundi lagot ka sa akin. Banta pa ng inspector sa dating kasintahan at bumaba na ng sasakyan. Tiningnan niya ang mga kasamahang pulis na nakahanda na. Sinenyasan na niya ang mga ito para magparte sa kani-kanilang grupo. Agad naman itong nagsipulasan at tumungo sa iba't ibang direksyon palapit sa abandonadong gusali na may 4 na palapag. Ang 2 pulis ay pinaiwan niya. Bumaba naman si Da sa sasakyan kasunod ang mga kaibigan nang makitang nagsipulasan na ang mga pulis. Inspector, ano nang balita? Positive ba? Yes. Pero hindi na kayo pwedeng sumunod. Kami na ang bahala. Dito na lang kayo. Anang inspector at sumunod na sa mga kasamahang pulis. Nagtinginan ang magkakaibigan na naiwan. Ano, hindi ba tayo susunod? Abay anong silbi natin at sumama pa tayo? Manunood lang. Inis na tanong ni Luis. Dito lang daw tayo ang sabi ni Inspector. Ani Dan. Pero sa isip-isip niya ay pinaplano na niyang sumunod. Pero siguradong pipigilan siya ng 2 pulis. Malutong na nagmura si Luis. Kailangan nating sumunod sa protocol. Sabat ni Renzo na gumagala ang tingin sa paligid. Nagtinginan sila ni Jace na sinusuri din ang paligid na parang pinag-aaralan niya. Medyo liblib na ang lugar, masukal at madilim. Nasa labas na kasi ito ng kamay nilaan. May manggilan-ngilan lang na sasakyan ang dumadaan para mag-shortcut. Sana lang ay magtagumpay ang operasyon na at masagip ng buhay si Matt. Ayokong mabaliw ang kapatid ko kapag namatay siya. Sambit ni Atlas na bukod sa nag-aalala sa kaibigan ay aalala din sa bunsong kapatid na panay ang iyak kanina at hindi mapatahan. Ang huling text sa kanya ng asawa ay umiiyak pa rin ang kapatid niya. Hindi mamamatay si Matt, matibay yun. Nakangising sabi naman ni Kester. Pero ang totoo ay labis din ang pag-aalala niya para sa kaibigan. So ano, dito na lang talaga tayo? Tanong ni Piero. Nagtinginan silang lahat. Patanjin tingin din sa kanila ang 2 pulis na parang binabantayan sila. Bukod sa kanila ay may mga kanya-kanya din silang mga tauhan na dala na mga armado. Ganon na nga, maghintay na lang tayo dito. Ani Jace at tumingin isa-isa sa mga kaibigan. Binibigyan niya ang mga ito ng mensahe sa pamamagitan ng mata. Kumunat pa ang noo ni Luis. Pero maya-maya ay ngumisi siya nang makuha na ang ibig niyang sabihin. Anong plano mo? Pasimpleng bulong ni Renzo. Susunod tayo kapag nagkaputukan na. Mahinang sabi ni Jace. Ngumisi si Renzo at nilabas ang cellphone para bigyan ng mensahe ang mga kaibigan. Samantala, boss, patay na yata tae. Anang isang tauhan ni Elias na pinupulsuhan sa leeg ang kanyang walang malay na pamangkin. Punyeta, hindi siya pwedeng mamatay. Hindi pa siya nakakapirma. Lumapit si Elias at lumapit sa pamangkin at pinulsuhan ito sa leeg at kamay. May pulso pa pero mahina na. Malutong na nagmura si Elias at pinagsasapok ang mga tauhan. Kasalanan nyo tae. Pinuruhan nyo. Paano yan kapag natuluyan yan? Mababaliwala lang ang lahat. Boss, sumusunod lang ho kami sa utos nyo. Sabi nyo banatan. Kaya binanatan namin. Sagot ng kanang kamay na tauhan na kumamaw pa sa ulo. Leche kasi sigat ka pa eh. Inambihan ito ng sapok ni Elias. Sa tingin ko boss nang hihina na talaga siya dahil sa sugat niya sa ulo at bagbog sa katawan. Marami ring dugo ang nawala sa kanya. Singit ng isang tauhan. Punyeta, galit na mura ni Elias at namaywang. Kung hindi lang kasi nagmatigas kanina ang matapang na pamangkin at pumirma na lang di sana ay wala na siyang problema at ngayon at nakaalis na sa lugar na ito. Paano yan boss? Tutuluyan na lang ba natin siya? Tapos nang maghukay sila Jomari sa likod. Marahas na bamantong hininga si Elias at tiningnan ang pamangkin na nakaupo sa bangko at nakagapos.
Nakalaylay na ang ulo nito, duguan at parang wala ng buhay. Mukhang wala na siyang choice. Boss! Boss! Lumingon si Elias sa tauhan na humahanggos na umakyat sa ika-4 na palapag. Ano yun? Boss, may mga perek sa labas. Pinapalibutan na nila tayo. What? Bakit ngayon nyo lang nalaman? Mga tutulog-tulog kasi kayo. Galit na sigaw ni Elias at binunot ang baril sa tagiliran. Ilang sandali pa ay umalangaw na ang mga putok ng baril sa kanina'y tahimik na kapaligiran. Mga sir, saan po kayo pupunta? Hinarangan ng 2 pulis ang magkakaibigan na susugod sa nagpuputukan. Sasagipin namin ang kaibigan namin mga sir. Nakangising sabi ni Kester na hinugot na ang baril sa tagiliran. Nako sir, bawal po kayong sumunod. Delikado. Dito na lang po kayo. Huwag kayong mag-alala mga sir. May kasama kaming retiradong pulis at retiradong sundalo. Nakangising sabi ni Luis at nagparte na sila sa 2 grupo. Grupo ni Jace at ni Renzo. Sa grupo ni Jace ay sina Alphan, Kester, Lex at Seb. Sa grupo naman ni Renzo ay si Dan, Piro, Agustin at Luis. Pinagparte din nila ang mga tauhan na kasama. Naghiwalay sila ng direksyon. Wala nang nagawa ang 2 pulis kundi sundan ang mga ito ng tingin. Hindi nila ito kayang pigilan dahil bukod sa marami ay malalaking tao pa. Hindi rin sila pwedeng sumunod dahil yun ang mahigipit na utos ng kanilang chief. Isa pa ay binilin rin sa kanila ang dating kasintahan ng chief. Baka bigla itong mawala, mayayari sila kay chief. Nagpalitan ng putok ng baril ang 2 grupo. Ang grupo ni Elias at ng mga kapulisan na napasok na ang abandonadong gusali. Hindi rin nagpahuli ang pangatlong grupo ng magkakaibigan. Nagulat pa ang mga pulis nang makita sila. Anak ng, bakit kayo sumunod? Galit na sikmat ni Inspector Drake nang makita ang magkakaibigan na sumunod. Hindi na kami makatiis Inspector. Pasensya na, gusto lang naming iligtas ang kaibigan namin. Nakangising sabi ni Renzo at nakipagpalitan pa ng putok sa mga tauhan ni Elias. First, mali talaga na pumayag ako na sumama kayo. Dating pulis ka pa naman pero di ka marunong sumunod sa protocol. I'm so disappointed. Asek ng inspector. Buhay na ng kaibigan namin ang nakatayo dito kaya wala na akong pakialam sa protocol inspector. Isa pa wala na ako sa serbisyo at 2 taong retirado na. Inspector, sa likod mo, sigaw ni Piero at binaril ang tauhan ni Elias na muntik nang bumaril sa inspector. Mamaya na kasi ang daldalan. Ani Luis at pumasok na sa loob ng abandonadong gusali. Sumunod sa kanya ang iba pa niyang kaibigan. Wala nang nagawa ang inspector kundi napamura na lang at sumunod sa magkakaibigan. Nakakabinging palitan pa ng putok ang umalangaw sa loob ng abandonadong gusali. May tama na ang ilang tauhan ni Elias at meron na ring ilang nabawian ng buhay. Malutang na mura ni Elias habang nakikipagpalitan siya ng putok sa mga pulis. Natama niya ang isa sa binti. Agad din siyang kumubli. Boss, sibat na tayo. Anang kanang kamay niya. Sinenyasan niya ito na mauna. Tumakbo ito sa hagdan ng fire exit at agad naman siyang sumunod. Nakasunod din sa kanya ang 2 pang tauhan para ay cover up siya. Pero sa kasamaang palad ay tinamaan ang isa sa dibdib. Tumimbuwang ito at nangisay bago nawalan ng buhay. Nagangat ng tingin si Elias sa bumaril. Nakita niya ang pamangkin na si Dan na nakatutok sa kanya ang baril. Sa likod nito ang isa pang lalaki na hindi niya kilala. Sumuko ka na uncle. Tumiimbagang si Elias at tinaas ang baril at pinaputukan ang pamangkin na mabilis namang kumubli. Nagpaputok na rin ang 2 niyang tauhan. Kinuha naman niyang pagkakataon yun at bumaba sa fire exit. Samantala sa ika-4 na palapag. Positive. Nandito ang bihag. Sigaw ng pulis nang makita si Matt na nakaupo sa bangko, nakagapos at laylay ang ulo. Sa narinig ay agad na tumakbo si Luis at Alden paakyat sa ika-4 na palapag. Sumunod ang iba pa nilang kaibigan at ilan pang mga pulis. Shit, he looks bad. Bulalas ni Luis na tumutulong na sa pagkalas ng lubod na mahigpit na nakagapos sa mga kamay ni ng kaibigan. Nang matanggal na nila ito sa gapos ay agad nila itong pinulsuhan. Umawang naman ang labi ng magkakaibigan habang nakatingin sila sa kalunos-lunos na hitsura ng kaibigan na parang wala ng buhay. Puro ito pasa sa mukha. Putok ang ilong at labi pati pisngi.
Halatang binugbog ito. Duguan din ang suot nitong puting polo at nanlalagkit ang buhok dahil sa natuyong dugo. Bumalik sa kanilang alaala ang nangyari sa isa pa nilang kaibigan na si Renzo na ilang araw naman ang tinagal bago nila nasadyep ng bihagan ito ng mga rebelde. "Kamusta, Sergeant?" tanong ni Jace sa pulis na pumupulso kay Matt. "May pulso pero mahina na. Kailangan ng tumawag ng ambulance," sigaw ni Alden. "Tumawag na kami kanina pa. On the way na ang ambulansya," anang pulis. Nilapitan ni Kester ang kaibigan. Inalalayan ang ulong nakalaylay. "Pare, kung naririnig mo kami kapit lang. Paparating na ang ambulansya." Sunod-sunod na putok ng baril ang kanilang narinig sa ibaba ng gusali kasunod ang ilang sigawan. Nagtinginan ang magkakaibigan at mga pulis. "Sila Renzo at Dan at mga kaibigan niya?" tanong ni Alden. "Nasa baba pa sila. Nakita ko kanina hinabol ni Dan ang uncle niya," sabi ni Kester. "Shit, baka napuruhan sila." Nagsenyasan ang mga pulis at bumaba. Naiwan lang ang 3 pulis. "Mga sir, huwag na ho kayong sumunod. Para hindi na madagdagan ang mga casualties." Pakiusap ng mga pulis sa magkakaibigan. Wala nang nagawa ang magkakaibigan kundi ang sumunod na lang. Ang importante ay nailigtas na nila si Matt, yun nga lang ay hindi maganda ang lagay nito. Wala pang ilang minuto ay umakyat na rin sa ika-4 na palapag sina Piro, Austin, Seb at Lex. Pero wala si Dan at Renzo. "Nasaan si Dan at Enzo?" tanong ni Luis. "Nasa baba sila. They are okay." Kasama nila si Inspector. Patay na ang uncle nila. Nabaril ni Inspector at ni Dan. Pero si Dan may tama sa braso. Ani Lex. Nakahinga naman ng maluwag ang magkakaibigan. Nakarinig na rin sila ng sirena ng ambulansya. 5 sa mga tauhan ni Elias ang patay kabilang na siya. Ang natirang mga tauhan naman ay mga sugatan. Isa-isa na silang pinususan at sinakay sa ambulansya para dalhin sa hospital para gamutin bago dalhin sa piitin. Si Matt naman ay naibaba na sa abandonadong gusali at bahagya siyang nagkaroon ng malay at umuungol. Ana-ana, nagtinginan ang magkakaibigan. Mukhang nagdedeliryo siya, saad ni Renzo. "Pare, kapit lang. Nandito na kami. Ligtas ka na," kausap ni Alden sa kaibigan na nagdedeliryo. "Pare, kailangan mong lumaban. Huwag kang mamamatay. Hinihintay ka ni Ana. Sige ka, maghahanap siya ng ibang habibi kapag namatay ka," ani Kester at tumingin sa kanya ang mga kaibigan. "Kapag namatay ka, ako mismo hahanap ng bagong habibi ni Ana. Magpapakasal sila at magkakaroon ng 12 anak." Segunda pa ni Luis. Tumigil sa pag-ungol si Matt at bumuka ang mga mata. Tiningnan niya ng masama ang dalawang kaibigan. "You both." Ngumisi ang magkakaibigan. O biglang lumakas si paring Matt, mukhang natakot makahanap ng iba ang jowa niya. Wika ni Piero at nagtawanan sila. Sinakay na sa ambulansya si Matt kasama si Dan na may tama rin sa braso. Agad nang umalis ang ambulansya para magamot ang magpinsan. Ang magkakaibigan naman ay sumunod na rin. Naiwan naman ang ilang pulis at ang inspektor para harapin ang mga media. Halos tumalon ako sa sasakyan nang huminto ito sa harap ng hospital. Hindi ko na hinintay si Mommy Makababa at agad na akong pumasok. "Anak, sandali lang. Nakita ko sa harap ng emergency room sila kuya at ang iba pa na hindi ko kilala." Lumapit ako sa kanila. "Kuya." Lumingon sa akin sila kuya. "Ana." Tumingin ako sa kanilang lahat. Mukhang okay naman silang lahat, pati na rin si kuya. "Si Matt, kuya. Nasaan siya?" "Nasa loob ng emergency room." Nilingan ko ang emergency room. "Oo, nasa loob pa siya ng emergency room." Bumaling ako kay kuya. "Kamusta siya? Di naman malala ang lagay niya, di ba?" Hindi agad siya nakasagot at tumingin kanila Kuya Luis at sa ibang mga lalaking naroon na hindi ko kilala. Nagtinginan lang sila at walang nagsalita. Kumabog lalo ang dibdib ko sa kaba. "Kuya, ano?" Hinawakan ko ang braso ni kuya at niyugyug. Bumantong hininga siya. Sa ngayon wala siyang malay. Maraming dugo ang nawala sa kanya at kailangan niyang masalinan agad-agad. May fracture din sa ribs. Yun lang ang alam namin sa ngayon. Umawang ang labi ko kasabay ng pagtulo ng luha ko. Tila bigla akong nanghina. Kinabig ako ni kuya at niyakap. "He will be okay." Tumangala ako kay kuya at sumangot. "Paano kung hindi? Ayokong mawala siya kuya," umiiyak na sabi ko sabay padyak. Gusto ko na ngang maglampasay sa tiles na sahig kung hindi lang nakakahiya.
He will be okay, Enva. Maniwala ka. Ani Kuya Jace. Sinabi namin kanina na kapag namatay siya ihahanap ka namin ng bagong habibi. Natakot siya at minura kami ni Luis kaya magiging ayos lang siya, tiwala ka lang. Wika ni Kuya Kester at marahang tinapik ang ulo ko. Hinaplos-haplos naman ni Mommy ang likod ko. Where's Matt? Nasaan na ang anak ko? Sabay-sabay kaming lumingon sa malaking boses na nagsalita. Si Tito Amir, kasunod niya si Tita Tessie. Bakas sa kanilang mukha ang pag-aalala. Tito, bati ni Kuya Alden at nagmano kay Tito Amir. Ganon din sila Kuya Luis. Nasa loob pa ho siya ng emergency room, Tito, kasama si Dan. Nililinisan pa ang mga sugat nila. Pero si Matt kailangan na hong salinan ng dugo. Sambit ni Kuya Renzo. Tumanggaw-tango si Tito Amir. Handa na ako. I'm healthy naman kaya walang problema. Nakapagpahinga na rin ako kanina sa hotel. Oh God! Bakit ba nangyari ito sa anak ko? Damn Elias. Sana ay napatay siya ng pulis kundi baka ako pa ang pumatay sa kanya. Galit na sambit ni Tito Amir. Don't worry Tito, he's dead. Hayag ni Kuya Jace. Mabuti naman. Para hindi na niya guluhin pa ang anak ko. Pati ako kahit papaano ay nakahinga ng maluwag ng malamang patay na ang uncle ni Matt na nagpahirap sa kanya. Masama na maging masaya sa pagpanaw ng isang tao. Pero masama naman siya kaya deserve niya kung ang nangyari sa kanya dahil sarili rin niyang kagagawan iyon. Bumaling sa akin si Tito Amir at malungkot siyang ngumiti. Yamakap ako sa kanya. Hinaplos-haplos naman niya ang likod ko. Stay strong iha. Malak will survive dahil nandito ka. Opo Tito. Ilang sandali ang magkayakap ni Tito Amir. Medyo gumaan ang pakiramdam ko sa yakap niya. Pakiramdam ko kasi yakap ko na rin si Matt. Ilang minuto kaming naghintay sa labas ng emergency room. Maya-maya pa ay lumabas ang isang gwapong lalaki na may benda sa braso. Lumapit siya sa kay Tito Amir at yamakap. Siya pala ang pinsan ni Matt. So you are my cousin's beloved girlfriend. Finally na-meet na rin kita. I'm Dan. Pagpapakilala sa akin ng pinsan ni Matt sabay lahad ng kaliwang kamay. Tinanggap ko naman yun. I'm Anna, nice to meet you po. Magalang kong sabi. Ngumisi siya. Huwag mo na akong puin. Nakakalungkot na sa ganitong sitwasyon pa tayo nagkakilala. Nahihiyang ngumiti ako. She's my sister pare. Sabi ni Kuya. Umawang ang labi ni Dan at lalong lumapad ang ngisi. Oh I see. Anyway ilalabas na si Matt para masalinan na ng dugo. Muling bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba sa sinabi ni Dan. Sabik na rin akong makita si Matt. Sabik na akong mahawakan siya. Bumukas ang pinto ng emergency room at lumabas ang stretcher bed na kinahihigaan ni Matt. Natap-tap ko ang bibig nang makita ang hitsura niya. Nakapikit siya at walang malay. May oxygen na nakakabit sa ilong niya at may dextrose din siya. May benda siya sa ulo. Puro pasa ang kanyang mukha. Putok ang labi at namamaga ang isang mata. Halatang hindi maganda ang lagay niya. Umiling-iling ako kasabay ng pagbalong ng luha ko. Humakbang ako papalapit sa stretcher bed pero bigla akong nahilo. Umiikot ang paligid ko. Matt, mahinang sambit ko kasunod ang pagdilim ng paningin ko. Ana.